Same, pero... Iba. Isa pa nga, yan. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Good evening, Metro and Mega Manila, the Luzon, the Visayas, and the Mindanao. Ako po ito ang inyong papa. Hello sa inyo lahat. Magandang gabi po. May nabalitaan ako, ha? Gusto niyo malaman na nabalitaan ko? Hindi ko to gusto mabalitaan, pero hindi ko alam, nabalitaan ko pa rin siya. Yung mga adult film sa Pilipinas ngayon, sa dami ng mabalitaan ko, ito pa, no? Yung mga adult film sa atin, halimbawa yung Viva Min. Kasi max yung iba, ako minimum lang pinapanood ko eh. Yung bago magtanggal ng strap, wala na ako doon. Kaya minimum lang. Hindi fully paid yung... yung... James, alam mo to, naka-membership ka dito. Yung yung... Ang tawag nito yung, yung... real type na siya ngayon. 8 minutes na lang. Tapos, sa tawag nito? Parang ang release yata weekly, parang ganon. Tingi-tingi na. Hindi ko pa naman nakikita to, nakakwento lang nung ka-gym ko kanina. Pero hindi ko naman balak makita. So wag niyo ako padala ng link. Okay lang. Nagulat. Sabi ko, talaga ba that's how we evolved already? We are at that level and yes! Anyways, magandang evening po Metro and Mega Manila, the Luzon, the Visayas, and the Mindanao. Magandang evening sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin na bahagi ng Kapuluan. Kamusta ang inyong mga buhay-buhay? Nag-dinner na ba kayo? Hello po sa lahat ng mga kumakain ng dinner nila. Tapos narinig nila ako sa radyo. Yun, nawalan ng gana. Sorry naman. Ano ba yung pwedeng kondisyon ko? Ha? May nararamdaman ako lately. Yung kahit malamig yung kwarto, init na init ako. Hindi ko alam, pawis ako. Hindi ko alam anong kondisyon ito. Kasi normally sa kwarto ko sa bahay, ang temperature ng aircon ko na 3 tonner. So charot lang. yung aircon ko sa bahay, ang temperature niya ay 25. That's more than enough kasi hindi mo nagkukumot eh. Just enough na pag natulog ako, hindi ako pawisan kasi ayoko natutuyuan ng pawis habang tulog dahil uubuhin ako. So okay na 'yon. Lately at 17, gumigising ako ng pawis. Sabi rito ni Jan sa TikTok, maganda to. Sabi niya, hot flashes 'yan. Common 'yan sa mga pre-menopause. Sira. Hoy! Girl na girl ba ako sa paningin mo? Sabi ni Mikey, hypertensive acidic ka. Hindi mo ako acidic. I don't know. Di ba? Sabi ni May the girl, hyperthyroidism. I don't think so. Di ba? Hindi. At sabi rito ni Ray, fertile ka. Baka yan yung tumama, no? Yung madikita lang ng balat, lagapak. Ay, nako, maligayang bati po sa mga nakasubaybay sa atin. Yung mga nakasubaybay sa kanilang mga sasakyan, going home, coming from work, or going to work, coming from the house, kasi gabi yung trabaho. Hello po sa inyo lahat. At binabati ka po lahat ng mga nilalang na nagpa-carwash at hindi umulan. At least in Metro Manila, di ba? Tagumpay ang plano! Ha? Ilang araw ko nang gusto magpa-carwash, di ba? Pero magbilang ka ng mga 1 or 2 hours, umaambon na. Yung ambon na, magdudumi lang talaga. Oo, sabi ni Jennifer, hindi umulan maghapon. Totoo nga, hindi umulan maghapon. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nilalang na na-realize nila na ako lang to eh. Kailangan ko ba sabihin to?
Sige, honest naman ako sa inyo. May mga salamin ba kayo sa kwarto na whole body? Tapos naligo kayo, nadaanan mo yung salamin, wala kang damit. Tapos, napasabi ka sa sarili mo, ang bakit ko palang tignan na nakobad mo? Moment ko yan kanina, kaya ang ginawa ko, binasag ko na lang yung salamin. Nabad trip ako eh. Sinungaling! Ha? Sabi rito ni Smiley, ang sagwa, hindi naman katawan ko naman yon. Ang sagwa ka dyan. Anyways, magandang gabi po sa lahat mo na sa Facebook Live natin. Sa Energy FM tsaka sa account ko. Yung aming ano po, yung aming TikTok po naka-live sa account ko. Oo. Okay? Nakaban na naman yung Energy FM kasi una si Kuya Chico. Kung ano kalandian ang ginawa na ban. O, tapos ano ano namin yun eh. Na-dispute namin yun. Oo. Tapos after nun, Tita Cora naman. Oo. So dito muna sa account ko. Ngayon, alam ko na ano lang yung panakip butas lang yung yung account ko kasi habang wala kami sa Energy, yung account ko. Nandiyan na rin lang kayo. I-follow nyo na! Andiyan na kayo eh. Oo, 'di ba? Pero meron tayong dapat ipaliwanag sa ngayon, sa ere. At may magpapaliwanag sa atin. Si Amit ang magpapaliwanag. Amit, aliga rito. Dito ka, may tanong sila. Dito, sige yan. Mag-hello ka muna sa mga nakikinig sa atin. Hello po. Laki na po. Di ba naka-live sa TikTok account ko ngayon? Yes po. Yung meron tayong pang-live, second account. Apo. Anong nangyari doon? Bali, may requirements pa kasi si TikTok na followers. So, kasalanan nila. Kasalanan nyo pala eh. May requirement na number of followers si TikTok para makapag-live tayo. Opo. Ilan pa yung kulang natin? Parang alam po 1,000 yung need. Kailangan may 1,000 tayong followers. Opo. So, ibig sabihin, kung malungkot kang tao at di 5 followers, hindi ka makakapag-live. Hindi po. Mapusang gala talaga yan. So, i-follow nyo na po. Sabihin mo sa kanila yung Ilan ba nanonood sa akin ngayon? 153 pa lang, kakalive lang natin. Sige, sabihin mo sa kanila. Ano ba yung account natin? Hindi ko kabisado. Anak naman. Sa cellphone ko yun. Okay, bumalik ka mamaya ha. Mag-post ka ha. Maligayang bati po sa lahat po na naguluhan lang kay Amit. Ganyan talaga yan eh. Nako! May tumatawag ng baby sa'yo, Amit oh! Sabi niya, post mo na lang baby. Ay, kaya may baby kay Amit oh. Aww. Okay. Hindi ka papansinin yan. Si Avi ng Taguig ay nasa kabilang line. Oo. Hello po. Hi, Avi. Avi ba? Tama ba ako? Apo, yes po, Avi. Avi. Ang linaw naman ng line mo. Nasa tabi po ako ng internet. Oh, yabang mo naman. Yung kausap ng maraming issues ako. Avi. Yes po. Ilan taong ka na? Magta-30 po this year, December. So, ilan taong ka nga? Sorry po. So, ilan taong ka nga? 29. Yun, nasagot! Ba't nyo niraround? Ba't mo niraround off? Ang tagal-tagal pang December eh. Huwag mo i-round off, nagmamadali ka. Sige, 29 po. Yan, 29. Nasa Taguig ka ngayon? Apo, nasa Taguig. Okay, sige. Anong ginagawa mo sa buhay? Working po as an account manager at saka VA po. Account manager. Dati kang agent, no? Opo. Pero sa BPO po ako before, pero nag-transition ako talaga sa pagiging account manager po. Ano account? Sa BPO pa rin yung account mo? Direct na po siya sa US Fitness. Fitness talaga.
Anong Opo. ginagawa ng account manager? More on retention, collection. Bale, direct po kami nag-handle ng mga members doon mismo sa gym. Tapos Talaga? nagmamanage ng account nila. Nakikita nyo rin yung mga muscle ng member, ganun. Depende po kung nandun siya sa picture. Ano ba yan? Wala nga eh. Charis. Sisilipin sana ni Kuya Chico kung malaki yung bicep. Wala po, wala kaming access sa ganun eh. Buti naman. O sige. Si Avi ay 29. Are you a wife, a mom? Are you single? Engaged po. Engaged. Oh. Tapos may away kayo ng jowa mo. Ay, hindi po about sa jowa. It's different tonight. Wow. Oh, wow. Kasi yung jowa mo muna. Nasa work. Kakaalis niya lang po ng kaninang 7. You live together na. Yes po. So what is the call all about? Unsolicited advice coming from my father para sa wedding. Oh, so your father has some opinions for the wedding. Opo. Okay. Is it ano bang paano ba sabihin to? Ayoko muna tanungin kung ano yan. But yung advice ng father mo for the wedding na hindi niyo hiningi kaya unsolicited, is it really not incongruence with your plans? Malayo ba? Malayo po siya. Opo. Okay. Ano ba yun? Na-engage po ako last 2023. Gaano katagal kayo magjowa bago ka na-engage? 7 years. Okay. Tapos, during July 2023 yun. So, nung 2023 na yun, hindi pa namin iniisip talaga magpakasal kasi hindi pa naman kami ganun ka financially stable. Come 2024, naging okay naman, nagkaroon naman ng sapat na pera. And syempre, pag nagde-decide, tinatanong din namin yung both parties, yung parents ko, tsaka yung parents niya. Pero nilatag naman namin yung plano namin na ito lang yung kaya namin. Like, we wanted it to be intimate lang kasi. Tapos, private, ganun. Like, 30 to 50 packs lang talaga yung target namin. Pero yung father ko kasi, ang gusto niya, 100 packs. Tapos, mag-invite ng hindi ko naman kilala. I mean, hindi ko talaga siya kilala kasi mga tropa niya yon na hindi ko naman ever na-meet. Okay. Tapos, ayun po. Bali, ang gusto niya kasi kasi kasali po yung father ko sa fraternity. So, ang gusto niya sana, syempre, kasama yung mga kabrad niya. Ako, ayaw kasi namin talaga ng ganun kasi ang gusto lang namin, syempre, yung kakilala. Hindi nga po nila alam yung pangalan ko. I mean, di ba, bakit ko sila sa madaling sabi, i-consider? you don't want to see any guest there that has nothing to do with yung relationship niyo magjowa. Ayaw mo na may alien doon. Opo. Yun talaga Opo. yun. Okay. Sinabi ng tatay mo sa yan. Yes po. Personal. Ano sabi mo? Sabi ko, ang plano lang namin, Papa, ito lang, yung kakilala lang, yung talagang intimate lang, yung friends ko, yung relatives natin, yung kumbaga yung may ambag ba sa relasyon namin. Kasi ayoko nung walang connection sa amin, tas nandoon. Tapos may maririnig akong iba during the wedding, yun yung iniiwasan namin. At saka, gusto namin syempre na makausap yung mga guest after the wedding or during the wedding, ganun. Okay. Bakit mo ako tinawagan? Iimbitahin mo ba ako? Pwede po ba kayo? If you can afford me, why not? Kakunti lang pinupunta ko wedding kasi ang taas ko maningil. Oh. Pero kasi may benefit ako.
May sumpa kasi ako pag nagpunta ako sa kasal. Anong sumpa mo? Yung mga taong nagkinasal na ako yung nag-host or nag-guest, kahit gusto nila, hindi maghihiwalay. Kahit gusto nyo na, ayaw nyo na sa bawat isa. Dahil ako yung nag-guest sa inyo, ibang klase talaga yung hosting kasi. Hindi naman ako magaling mag-host. Pero pag ako yung wedding host ninyo, kahit na ayaw nyo na, kahit gusto nyo maghiwalay, di kayo maghihiwalay. Ay, gusto ko yan. Kasi yung sumpa, kinuha ko na eh. Ako na yung nag-suffer ng sumpa eh. So, kaya iba, ha? Kaya ang laki ng TF ko kasi guaranteed yan buong buhay. Pwede po ba? Sabi ko naman sa inyo eh. Para kang bumili ng bagong kotse pag ako host mo. Di sulit po. Yung namumura mo na ako sa utak mo. Ang mahal naman ng po. Ito? Mapapaganon ka talaga sa akin. No, anyways, charot lang. Mura lang po ako. Very affordable po ako. Oo. Anyways, anong tanong mo sa akin? Naguguluhan po. Ako personally, kasi may part syempre na, kasi ako yung panganay sa amin, 2 lang kaming magkapatid. May part sa akin na gusto kong sundin, pero in the long run naiisip ko na, paano naman yung mafe-feel ko during our wedding. Yun po. We are targeting na December. Kaso I think, days ago, kinamusta niya ako na, ate, kamusta yung kasal nyo? Kasi nagtatanong na yung mga tropa ko. Ano yun? Tapos sinabi ko po sa kanya, kami na po yung bahala sa kasal namin. Tapos hindi na po siya nag-reply. Pag ganun kasi alam ko na po na off na siya eh. I don't know kung kaya mo sagutin to or what. But what is your father's motivation? Why gusto niyang invite yung mga friends niya? Anong palagay, anong basa mo? Bakit? Sa tingin ko po, kasi siya president siya nung nila eh. So, kumbaga iyabang ba? Tapos panganay ako. Yun po yung nafe-feel ko. And you think that is unwarranted for a father na iyabang yung anak niya? Hindi po. Okay. Kasi ganito, of course, kasal mo yan. At some point, wala kang sinabi sa akin mali. Tama naman yan, di ba? Kasal mo eh. Di ba? Ba't mag-iimbita ka? Event mo yan eh. Ba't mag-invite ka ng taong ayaw mo na andun? Tama, di ba? Opo. But on the other hand, this is your father. Hindi naman siya mayabang siguro. Gusto lang niya iyabang na, may anak na ako na, di ba? Ikakasal. Yes, So you have to balance, di ba? Hindi ka mali Hindi ka mali. Pero ang lagay ba dito, kung sakasakali, hindi ba, wala bang saya magulang mo? Kasi siya naman nagpalaki sa'yo eh. And I get you, Can I be honest with you, Abby? Yes po. Ang totoo niya, wala namang mawawala sa'yo pag nag-invite tatay mo ng bisita niya. You just have this mindset of exclusivity. Gusto mong pangatawanan yan. Tama. Gusto mo yan di ba? Opo. You don't want any other opinion other than what you and your fiancé have kasi minsan nyo lang gagawin to. Parang ganon, di ba? Opo. Yun eh. Di ba? So, feeling ko, yung tatay mo, kasi I don't think, di ba, pwede naman painumin ng tatay mo yung mga tropa niya on some other occasions eh. But you don't know kasi di ba, baka hindi mo alam kung paano kanya iyabang sa mga kaibigan niya, pag nagkikita sila. So now this becomes a reality nung niyayabang ka niya. Yung anak ko yung binabanggit ko sa inyo, ikakasal na. Punta kayo. Nakuha mo yung point ko. Yes So po. it might be a little bit alienating on your part. Nagigits kita eh. Actually, tama ka naman eh. Tama ka. Di ba?
that's completely your call and your fiance's call, tama? Opo. But where do you strike the balance not to alienate your own father? Saan mo yung strike yung balance? Hindi ako naniniwala kasi na budget constraints to eh. Ayaw mo lang talaga na may magsabi ng mga bagay na hindi inaprubahan ng dalawang tao, which is you and your fiancé. Actually, ayun po, sabi, di ba po ang balak niya mag-invite ng friends niya. Ang sabi niya naman, hindi mo naman po problemahin din yung budget kasi ako naman yung magpo-provide. Kaso kasi ang magpo-provide nga po siya. Kaso ipapahiram niya pa, ipapapaluwagan. Kumbaga sana hindi na lang po. Parang ganun. Well, you want an advice from me. O di, tuloy mo yung kasal mo na walang iniimbit ang ibang tao. Yun talaga yun eh. Yun talaga yun eh. But then again, on the other hand, ang hirap sabihin nito. Kasi I will be alienating your decision as the bride-to-be. No? But can I be candid sa'yo? Yes po. Ano bang mawawala sa'yo pag binigay mo sa tatay mo? Again, hindi ka mali You're not wrong. You're not wrong. And I get you. You are completely warranted doon sa inis mo na bakit mag-iimbita na para bang hindi yung ba kailangan ng approval namin. Tama ganun, di ba? Apo. So, at some point, ang tanong dito, are you willing to risk yung whether you like it or not, are you willing to risk the disrespect that your father is going to feel at some point kapag hindi mo in-invite yung bisita niya, magulang naman siya. Kasi ang dating ba, tatay mo siya, ang bit-bit niya sa kasal mo, sarili lang niya, hindi siya pwede magkaroon ng friends. Yun eh. I get it po. Naintindihan kita ate Uulitin ko hindi ka mali. Hindi ka mali. But I have this feeling, tawagan mo ako after ng kasal mo. Halimbawa, hindi mo pinagbigyan tatay mo. I have this feeling that for the longest time, your father is going to be alienated or maybe hurt long after the wedding. It will be something he will not be proud of. Kasi, alam mo, Avi, you are his firstborn eh. Tama? Apo. Yes po. Tsaka ako po yung unang ikakasal sa side niya. I mean, sa kanilang magkakapatid. You are Tas his firstborn. Ulitin ko hindi ka mali. I'm just trying to present to you where this is coming from. You are his firstborn. And you cannot take it away from him. Na ipagmayabang ka niya. Alam mo, you embody a very big representation of his accomplishment. Whether you like it or not, you are his accomplishment. 29 ka na, lumaki ka nang hindi namatay. As morbid as it may sound, during all the years bago ka naging malakas sa buhay, tatay yung protector mo. Tama, mali? Tama po. Tapos, maliit na bagay ito sorry Hindi ka mali but you're just being uptight. Alam mo yan. Anyways, lalabas lang ko ng konti dyan sa eksena. Ready? Yes po. Ready po. May mga unforeseen to Halimbawa, tumuloy ang kasal. Nasunod kayong dalawa mag-asawa. Kayong dalawa lang. Ang bisita sa pamilya mo ay mga inaprubahan mo lang. Tatay mo wala siyang invite na friends. Tama? Apo. Dumating yung tatay ng fiancé mo. May dalang bisita. Pauuwi niyo ba yon? Hindi po. Hindi, di ba? So nandun, kahiyaan na yun. Tama?
Opo. Halimbawa, dumating. Ano nga sabihin natin mo? Pwede pala magdala eh. I get it po. Ano lang ako well, my heart is broken. No? Na ano lang ako na, hindi, narinig mo na ba yung linyang Abby? When a father and son go out to fish, it's never about the fish. Narinig mo na ba yan? Hindi pa po. Hindi Ngayon pa talaga, lang kasi sa po. akin lang nanggaling yan. Magaling kasi ako eh. Inimbento ko lang. Hindi. Napakayabang hanggang DJ sa gabi. Hindi, totoo. When a father and son go out to fish, it's just never about the fish. It's about them enjoying the bond. Kasi, Yes, di ba? bonding. Yeah. Kasi pwede naman sila bumili ng fish sa supermarket. Ba't pupunta pa sila, di ba? Pwede sila malunod doon. It's the same logic or with your father inviting his friends. It's not about inviting a guest. It's about him knowing that somebody sa mga kaibigan niya can see him being proud of you. He needs an audience. Kasi pahiwalay ka na sa pamilya mo. You're going to build your own family na. So gusto niya na may makakitang tropa sa kanya how proud he will be. Di ba? So hindi ka mali. Hindi ko lang alam kung kaya mo patawarin sarili mo. Pag ito yung bagay na kinatampo ng tatay mo of all the things that he's done for you. Actually, naisip ko na rin po yan. Paano pag hindi ko siya sinunod? Masaya nga, masaya sa part ko, masaya sa part namin, pero paano naman yung sa father ko? May imbitahan nga ako sa side niya, pero parang sobrang filtered lang. Ano kaya, naisip ko rin naman po siya, kaso mas nangingibabaw talaga yung kumbaga po yung gusto ko. Gusto namin na kami lang. Pero at least, kahit pa paano po ngayong gabi, mas malinaw po yung reason ng papa ko po. May nag-comment dito. Tama naman to. Regardless, it's not about his father anymore. He must give way for her daughter. Kasal niya yon. It's not normal for a father to prioritize his interest in a once in a lifetime moment of his daughter. Pwede mag-invite pero hindi okay na gawin niyang event niya yon. Well, Ayun po nga po. Gusto niya kasi on that day, magpainom pa. Tama naman to. Actually, I completely agree. At sinabi ko naman sa'yo, hindi ka naman mali, Abby, di ba? Apo. But I just wonder how you're going to act around your father after your wedding. Yun yung iniintindi ko. Maniwala ka sa akin, maipipilit mo yan. Gusto mo, kayong dalawa lang, kahit wala magulang mo, pwede yan eh. Actually, naisip ko na po yun. Paano kaya pag kami lang talaga? Diba, matanda naman na kami. Hindi ka naman talaga mali. Kasi kasal mo naman talaga yan. Bakit, di ba? Ba't again? Ang tinatanong ko talaga sa'yo, why would you take away from your father kung wala na mawawala talaga sa'yo, di ba? His chance to be proud of you. You have to remember, at some point, you are, kasi kung delinquenting tatay, ganito mga kaibigan, let's have a little bit of context here. Kung yung tatay mo, delinquenting tatay all through your life, magigis kita eh. But if your father is not hindi siya absentee father, was he ever an absentee father or hindi naman? Hindi naman. Exactly. Ano lang, pag nagagalit, medyo yung words niya. Ate magulang na. I'm sorry. I grew up in the 90s. Ay, naku, nasabi ko edad ko. Diba? But ulitin ko you are an embodiment of his achievement. Lahat ng ginawa niya sa buhay niya, ate, kung meron man siyang nabili magandang kotse, magandang sapatos para sa sarili niya, on that list, you are the number one. You are his number one embodiment of his achievement. Ikaw yan. Gets mo yung point ko? Opo. Maybe it's being represented in a way na parang nakikialam siya sa kasal mo. And I get you. No? Naintindihan kita. Hindi ka talaga mali eh. Tama ka talaga eh.
You're not wrong. I don't want you to matapos yung tawag natin thinking na sinabi ko mali ka. You are not wrong. Di ba? To all those people saying na you're wedding your rules, yes, tama ka. Tama ka talaga. But you have to strike the balance kung saan hindi mo rin ma-alienate yung taong before your fiancé, ate, who is the first guy in your life? Papa ko po. Diba? So, strike the balance. Siguro ang pinakamaganda dyan, tanong mo siya, sige, papayagan kita. Pero pwede ba ito lang yung limit? Para hindi naman, para masunod din siya. Kasi baka magdala siya ng, ang bisita mo 50, magdala siya 75. Nakaka-bad trip nga naman yun. Ano to, reunion ng fraternity nyo, gano'n? Bali po kasi balak namin, may isa po kaming venue na doon lang yung in-invite naming bisita pa. Tapos after nun, extended po sa bahay namin. Doon naman yung hindi na-invite, like yung friends niya. Yun po yung naging plano niya. Pwede rin. That's a good compromise. That's a good compromise. May after party. Opo. Pwede Basta ang in-assure naman niya po ako na, sige, dun sa venue nyo, yung mga in-invite mo lang, yung 30 or 50. Pero after nun, sa bahay naman, yung mga... Alam mo, ikaw, Abby, dapat umpisa pa lang, sinabi mo na yan. Humaba pa usapan natin, may solusyon pala kayo eh. Hindi, gulo-gulo na po sa utak ko eh. Magulo ka rin kausap. James! Kunin mo yung tiyak ko, naka-charge! Lobat kanina eh. Sira na battery nun. Pero do you think that's feasible po? Bakit naman hindi? Hindi ka mali, Avi. Di ba? Hindi ka talaga mali. You are right. But then again, kung ako lang tatanungin mo, magulang kasi ako eh. Magulang ako eh. So, kumbaga, wala ba akong, di ba? Kumbaga, wala ba akong, ano ba dyan? Okay lang ba sabihin ko na English to? Kasi sorry, lumaki akong English sa bahay namin. Go on. Joke. Wow, go on. Pusang gala. Ginoo on. No. Kung tatay ako, siguro, tatay mo naman, siguro, reasonable naman yan eh. Siguro naman alam niya na, ano yung, kumbaga, overreaching yung kanya pag-invite, no? But kung ako yung tatay, kahit alam ko na overreaching ako, don't I have the latitude? No? Wala ba akong latitude para meron man lang akong boses doon sa panganay kung ako naman talaga yung nagpagod bago siya mahalin ng ibang lalaki? Yun lang naman yung akin. Thank you po. Mas malinaw po. Na coming din from a father. Yun. Mas naging malinaw po siya. Sabi dito ni Sonia, your father can be proud of you without him inviting insignificant people to you and your husband. Tama naman to si Sonia. Pero alam mo, women, and you can hate me for saying this. Pero totoo to. Women have this tendency of being, anong tawag nun, yung uptight about a wedding. Kasi, nagigets ko kayo, bata pa kayo, pangarap nyo to eh. Di ba? Mga 7 pa lang, meron na kayong plano ng kasal eh. So, kumbaga, mahirap talagang salingin o galawin yon yung dream na yon kasi bata pa kayo, di ba? Fairy tale kasi yan eh, sa maraming babae. Tama ba? Kaya ang hirap ipaliwanag sa ito na tama ka naman, Abby, pero tignan mo rin yung long-term effect nito sa pamilya mo. Because, wedding is not just a union of two people. Magpakatotoo tayo sa part na yun. It's not just a union of two people. It's a union of two different families. And that includes your father, yung father ng husband mo. Ganito na lang, may solusyon ako. Ano po yun? Huwag na kayo mag-invite. Ako na lang talaga mag-host. Kailang masaya to. Pwede naman po. Akin yun lang gastusin yung budget mo. Babad trip ako kay Abby ang puso. May solusyon naman pala. May kasal, may after party. Oh.
bang ano mo doon? Syempre po, may ibang tao pa din. That's you being uptight na. Hindi mo na reception yun eh. Bahay nyo na yun eh. Na-uptight ka na. That's just you being uptight na gumawa ng, nag-compromise na yung tatay mo sa part na yun eh. Sa bagay po, may point. Bahay nyo na yun eh. Nagpapakakops na lang kayo magjowa. Ano ba ginawa nyo yun? Diba? Kasi may wedding reception kayo. Ayaw mo na ibang tao. Pumayag naman tatay mo. Gusto lang niya na, anak ha, magkakaroon ng inuman sa bahay. Dahil kayo mag-asawa after kasi andun yung mga kaibigan ko. Pala naman eh. Bakit ano pa? Ako ba yung point? Opo, nagets po. At naging mas malinaw po lahat. No. Sabi mo, ang galing mo kasi Papa Jackson. Sabihin mo. Ang galing niyo po kasi, Yan! Papa. Yan! Ang Ha? pogi niyo rin. Minsan, antayin nyo mag 10:30, papangit ako, mabubulok ako. 9:45 pa lang, medyo may itsura pa. Ulitin ko ha, Abby, you are not wrong. Opo. Okay? You are not wrong. Hindi ka mali. Diba? Pero hindi dahil tama tayo, gagawin natin. Nanood ako ng Smallville. Alam mo yung Smallville? Hindi po eh. Yun yung kwento ng buhay ni Superman bago siya naging Superman. Ito sa series dati na meron yan sa hindi ko alam sa Disney yata. Smallville. Marami akong Alam ko lang po kasi Farmville eh. Wala, laro yun eh. Sabi doon, di ba, not because you're right, you can. And not because you can, you will. Okay. Gets po. Wala namang kinalaman sa problema mo yun. Gusto ko lang magmukhang na matalino. Sinabi ko sa'yo. Ang talino niyo po. Yes. Ang galing po. Yes. Sorry, tinatanggap ko na kasi malapit ako mag-menopause. Sabi kasi ng mga bad trip na mga tao. What is your message to your father? Sorry kung pag tinatanong mo ko about sa kasal, lagi kong nai-invalidate yung kagustuhan mo mag-invite ng friends mo. Not knowing na you're just proud of me. We'll meet halfway. We'll talk pag uwi ko po sa bahay. And we'll compromise. Ayun po. Okay. Ay, maliit na problema. Ayaw kong palakihin to kasi maliit na problema to eh. Tama ba? Opo. Maliit to, pinapalaki mo lang kasi nga syempre, you had this ideal scenario of your wedding. Kaya big deal talaga to eh. Oo. You know. Good luck po sa kasal niyo, ma'am ha. Thank you po, Papa Jackson. You know, Salamat po. the wedding is the event. The marriage is the representation of that day. So, the marriage is the more important part rather than the wedding. Yan ang Apo. problemahin mo. Ha? Apo. Sige. Thank you po. Sana, pag ako host mo ha, mag-ipon kayo malaki ha. Sige po. Meron, pwede po ba? Yes, oo. Pahalan na lang. Mababankrupt kayo sa akin talaga. Mahirap ako ma-afford talaga. Medyo masaya lang talaga ako mag-host. Sulit naman eh. Nagtatumbling talaga ako dyan. Anyway, salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa Jackson. Magandang gabi po. Good luck po ma'am sa inyo mag-asawa. Regards mo ako sa jowa mo ha. Yes po. Salamat. Bye-bye. I see trees of green.